Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. A good news for every one of you. Our gospel reading for this afternoon is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 6 verses 27 to 38. Jesus said, "But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Palakpakan natin ang Panginoon. Wika ng Panginoon Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balakan, bigyan mo pati ang iyong barok. Bigyan mo ang bawat na hiningi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo,
na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanggulin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mga baging kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hakatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takanang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita na challenge accepted sa ating lahat buhat sa Panginoon. Sige po, maaari po kayo magsiupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. And don't just be surprised, brethren, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, tayo po ay nakapag-like sa Facebook. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Ryan Astillero, America, in the Philippines. Mukhang humihina ang palakpak dito. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, ito po ay bilang panimula ng ating pagninilay, ito po ay karugtong ng nakalipas na ebanghelyo ng nakarang linggo. Ay ang the blessed and woes. Ang mensahe ito ay hindi lang para sa inyong lahat na nandito sa Divine Mercy Chapel, EP Housing, Barangay Pinagsama, Taguig City. Ito'y para din sa ating mga nanonood sa Facebook Live video na ito. Kaya kayo, kaway-kaway niyo po yung mga nanonood ng live sa Facebook. Para makita yung mga nagkatay ng mukha nyo. Noong nakarang linggo, ang ibinabahagi ko po sa pinaginilayan po sa nakalipas sa ebanghelyo ay ang taong mapalad at ang taong apat. So, I think napagnilayan din po ninyo doon sa isa sa mga kasama ng preacher na nag-talk dito nitong nakaraang Friday. Kaya hindi ko na po i-review sa inyo. So ngayon, kasi nakiusap si Sister Susan at tapusin ko na at 5:30. Si Sister Susan pupunta ng BCBA dahil anniversary na. Kaya I think lahat kayo dito sa Divine Mercy magsusupport din sa BCBA. Kung hindi niyo po alam, sabayan niyo po si Sister Susan para suportahan ang anibersaryo ngayong araw. Akala ko kasi last Friday pa ang anibersaryo pala. February 22 mga kay pambihira. Sabihin nyo, pambihira. Let's go back to the introduction of this message. Karugtong ito ng nakalipas na ebanghelyo at ito po ay patungkol sa challenge accepted sa atin ng ating Panginoon Jesus. Ang salitang, love your enemies. Sabihin niyo nga po. Kapatid,
friendship, katuwang, ka-prayer partner, at kayong nanonood sa Facebook Live, kapag pinakinggan mo, tinanggap, at isinabuhay mo itong mensahe, ibabahagi ko sa inyo, natitiyak ko, may magandang bagay ang darating sa inyo. Ang hina ng palakpak nyo. Kaya magandang ating tatalakayin. Ibigin ang mga kaaway. Sa Ingles, loving the enemies. Ngayon, ang ating pong katanungan, kapatid, katuwang, friendship, ka-prayer partner, sa anong paraan upang ibigin natin ang ating mga taong mga tumaaway sa atin? In what way to love our enemies? Gusto niyo malaman? Sino nais malaman, taas ang kamay, palakpakan natin ang Panginoon. So ngayong hapon, ibabahagi ko po sa inyo 5 paraan upang mahalin ang ating mga kaaway. 5 ways that we should know to love our enemies. Una sa lahat, higit sa lahat, to love the enemies, first thing to do is, let us doing good to those who hate us. Gawa ng mabuti, iyong mga napupukot sa atin. Sabi ng verse 27 ng Luke chapter 6, but I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Halo. Halo. Purihin si Yahweh ang siyang malakas. Sino man ang napuot sa atin? Kahit sabihin nila, kahit murahin tayo ng murahin ng mga pasurulong sa atin, salit na gantihan ng masama, gantihan mo ng mabuti ang sinumang napupuot sa inyo. Ang hina ng palakpak nyo. Ang hina ng palakpak nyo. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos. Huwag sa atin magngingit-ngit. Ika nga ng inawit ni Bambo, bato-bato sa langit, tama ay wag magaling. Ang tikon, siguradong ikay kopya. Purihin siya ngayon siya. Sabihin nyo, ouch, aray. Bakit sinasabi natin ouch, aray? Now, why we shout aloud in a loud voice, ouch, aray?
In other words, kapag tinamaan ka ng mensahe, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Palapakan si Yahweh ang Shaddai. Ang pangalawang paraan upang mahalin ang ating mga kaaway, sabi ng Panginoong Yesus sa verse 28 ng Luke chapter 6, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi. Yaong sumusumpa sa akin, pagpalain. At yaong mga umaapi sa atin, ipanalangin natin. Yun ang ikalawang paraan upang mahalin natin ang ating mga kaaway. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo, Brother Ryan, paano namin pagpapalain ang mga sumusumpa sa amin, at paano naman idalangin ang mga umaapi sa amin. Gusto ito malaman, kapatid, friendship, katwan, ka-prayer partner, huwag kang papatay-patay. Huwag kang papatay-patay sa pananampalataya. Bakit kamo? Sapagkat sabi ng sulat ni Santiago, patay ang pananampalataya, walang kalapit na kawan. Amen? Patay ang pananampalatayang walang kalapit na gawa. Wasap dito sa Facebook Live. Kapatid, alam mo kung anong gagawin mo. Pero nakikita ng Diyos kung anong binabalak mo. Sumali pa ka mag-alala. Itong mensahe ito, hindi po ito para sa akin. Ito'y para sa iyo. Amen? Ikaw ba, kapatid, friendship, katuwan, ka-prayer partner, pinapanalangin mo ba yung mga umaapi sa iyo? Kung nagawa mo yun, habang pinakinggan mo ang mensahe nito, tsak, may gantimpala ka bukas sa ating dakilang Yahweh siya. Amen? Amen po ba? Yung ating mga doktor na batang si Brother Hans ay biglang umisip, hindi pa tapos ang pagpipong ere. At tututok daw pa siya sa ranger. By the way, sa ranger, ang ng mabuting balita doon, isa sa apat na graduate ng W noong 2017, si Santos. Kasi siya
siya po naka-assign mamaya doon sa Ranger. Alam ko po kung alam mo may mensahe po siya sa mga taga-Ranger. Amen. And by the way, a blessed day sa ating mga prayer partners at mga kapatid dyan sa abroad na nakatungkay sa FB Live video na ito. At alam ko, lahat ng nanonood sa Facebook Live, pagpapalain ni Yahweh ang strength. Bakit naisipan ko mag-FB Live? Para ang biyaya at pagpapala ng Diyos may saling at lalong isaling sa lahat na di pa nakakasumpong ng mensahe ng Diyos. Ang hina. Ang hina. Palapakan Yahweh ang Shaddai. Hindi ba na? Panay ang broken hearted. Sa hindi panalangin yung mga umapit. Lalo na ang broken heart. Parang kanta ni Juan Carlos Navarro. Sa itim na puting ilaw, sa dilaw na buwan. Subalit po ka kapatid, imbes na sa ilalim ng puting ilaw, iniba ko lyrics as I reflect that tone. Gusto niyo marinig kung paano, kung anong lyrics nun? Sa liwanag ng kanyang ilaw. Dahil ano? Dahil siya ang daan, pulihin si Yahweh at siya na nabagas. The third way to love the enemies is found in Luke chapter 6 verse 29. Jesus said, if someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, sabi ng Panginoong Yesus, ihapunin ang kabila. Kapag ginagawa mo yung balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Ibigay ang balabal mo, ibigay mo pati ang iyong baro. Bakit? Okay, hindi ba ang suot mo, jacket, pero inagaw ka, pero inagaw ka ng iba. Ano gagawin mo? Ibigay mo. Pati baro, masuot-suot, ibigay mo rin. Huwag mong isipin bukan ka. Isipin mo na lang, susuotan ka pa ng damit ng walang hanggang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ma. Kapatid, katuwang, friendship, ka-prayer partner, bakit kailangan ka pang magpapanjing-panjing? Bakit kailangan mo pang magpaka-isbit ang mukha? Napakalinis ang iyong kabutihan. Napakalinis naman ang iyong budhi. Bakit ka mo? Sapagkat ayaw ng Diyos na ang iyong pangloob na pagkatao ay madumisan ng anumang mancha na nagsisira ng ating buhay espiritual. Yung iba nasasanid. Mayroong iba niya nasasanid.
Huwag mong panghinaan ng loob. Idalangin mo yung mga umaapi. Halimbawa, kapag sinampal na sa pisngi mo, harap mo kabila. Hindi dito na sampal na nakakasakit. Hindi yun. Ano yun? Sa kumpin, ang ginagawa ng obispo, tinatapit lang yung pisngi. Tapit lang. After lagyan ng Christmas na kung saan yun ang tinatawag na seal with the gift of the Holy Spirit. Amen? Do you believe that? Palapakan natin ang Panginoon. So yan ang pangatlong paraan upang ibigin ang ating kaaway. Ibigay ang palabal kung may maagaw, ibigay mo pati pao. Now the fourth one is do to others as you have them do to you. Gawin sa iba ang ibig nilang gawin sa iyo. Saan ko po hinako? Sabi ng ating Panginoon Jesus, Luke chapter 6, verse 30 and 31. Ano sabi niya? Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not deny it back. Do to others as you would have them do to you. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyo gawin nila sa inyo. Ang hina ng amen. Ang hina ng amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner. Do good to others just as what they have done to you. Gawin mo sa iba. At gagawin nila ito sa iyo. Bakit ka mo? Yaong humihingi sa iyo, bigyan mo. At kung may nakuha mula sa iyo, huwag mo nang pawiin pa ang lahat. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, bibilis-bilisan ko po sapagkat hanggang alas 6 tatapusin ko po ng mga bandang 5:30. However, pwede pa po extend hanggang ng ilang minuto. Panglima, huling paraan upang ibigin ang ating kaaway. Jesus said in Luke chapter 6, verses 32 to 36, anong sabi? Love those who love you. What credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners,
expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa iba, sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiram lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay magpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging makabaging kayo gaya ng inyong Ama. Ang hina. Ang ibig sabihin, maging mahabagin tayo gaya ng ating dakilang Diyos. Be merciful, just as our Father is merciful. Amen? Amen po ba? Amen po ba sa inyong tatlong mga bata? Yung isa kong umiiling. Ano ba yan? Be merciful, kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner. Gaya ng ating Amang nasa langit. Bakit kailangan pang magpakasungit? Ang Diyos nga mahabagin. Tao pa kaya susungit-sungit? Amen po ba, brother? Palapakan natin si Yahweh at Jehovah. Maging mahabagin tayo gaya ng ating Ama nasa langit. At ako naniniwala na sa oras ng tayo'y kaawaan o alipustahin ng sinuman, sa halip na ang gantihan ay puro masama, gantihan nyo ng kabutihang loob. Amen? Halimbawa, si Sister Alma W. Sister Alma, biglang nag-react sa akin. Bakit ang kakapala ko ako? Ano ginawa ko? Kinausap ko siya at sabi ko, alam mo pa rin, kapit na ka sa mga friend ko. Kaya ako sa'yo, huwag mong isipin ang pangit ko. Isipin mo lang, ikaw, ako, ay na kay Yesu Cristo. Amen. Alam nga sabihin, pambihira ka, porket-porket ka, sungit-sungit mo. Hindi pwede ganyanin. Ang pakiusap ay paalam. Para yung purpose ng advertisement, mahalagang paalala.
blood ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Hallelujah. Pero may isang paalala mula sa Panginoon. Verse 38 of Luke chapter 6. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa upang hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at kayo'y patatawarin ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong taka, siksik, liglig, at umaakaw pa ang ibibigay sa inyo. Sabagat ang takalang ginamit ninyo sa iba, ang siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Ito po ang aking konklusyon sa mensaheng ito. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Atin pong alisin ang hidwaan sa isa't isa at magkaisa tanda ng ating pagpapatawad sa lahat ng ating mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala, gaya ng ating pagpapatawad natin sa Diyos sa ating mga nagagawang pagkukulang. Taas ang kamay at sabihin po natin lahat, Panginoong Jesucristo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong pananadugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito na ang oras upang kami lahat ay magkaisa at magpatawaran at magmahalan bunga ng pag-ibig na ikaw lang ang siyang pinagmulan. Tayo po'y umawit ng tawag ng pagkakaisa. Tayo ay isang katawan sa harapan ng may kapatid. Thank you.
tapusin na ito pinagkaimagan. Tapusin na ating pagpapalit loob, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Ako'y naniniwala na tayong lahat ay kaisa ng ating Panginoon. Na tayo'y sa isang nanampalataya, sa isang pag-ibig, at sa isang pagkakaisa. Nangangahulugan may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen. At kayo po naman sa Facebook Live, alam ko po na patuloy kayong pinagpapala ng Diyos. Alam ko nagpapabalik loob kayo sa isa't isa. Paniniwala ako na sa pamamagitan ng mensahe nito, nabibigyan ko may magandang bagay ang naghihintay sa inyo saan man ako kayo sa daigdig na ito. Ang pangalan ng Panginoon, taas ang inyong at nadalaman, kasama mga prayer requests at mga handog, at tayo pinulog sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, makapangyarihan at pupot at papasalamat kami sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. O Diyos, pagpalayo po ang mga nagtaguyod ng gawain, simula sa coordinator, at sa pinakapapangingkod, maging ang mga choir and band, at maging ang mga patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Naniniwala ko may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Pagpalain din ang kasalukuyang nagaganap na anibersaryo sa dako ng PCBA. Pagpalain sila na pupunta doon upang sila patuloy na susuport sa dako ng PCBA. Natinya ko may gagawin kang himala sa mga taga-PCBA. Pagpalagi mo po at paspasan ang kanilang mahawak, ang mga handbags, wallets, bags, Biblia, tubig, asin, lanis, lahat ng mga hawak ang kanilang nataas, gamitin mo bilang masangka upang ang sino makadampi ay sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapawalanhan, kapangyarihan at walang humpay na pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan po ang kanilang mga alipando, ibalik sa kanila ng pusong bakal, siksik, niglig at maapaw. At sali pa sa mata ng pag-iwahiwalan, paglay namin ang kababaang loob at reconciliation sa bawat isa. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kasama ng iyong banal na Espiritu at kaisa ng panalangin ng aming inang-Birhenes Maria. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang buhay kaya siya ay talagang ibang-iba, mapayapa, malusog, pasagal at masaya. Ang buhay kaya siya ay talagang pinagpala, wala